ang Kid Wonder ng It's Showtime Argus! Hello po, magandang gabi po sa inyo! Wow, galing naman. Ito, masarap interviewin mamaya, mataas ang energy. Via! Paano mo susundan yan? Hello po! Good evening po sa inyong lahat! Hello po! Thank you, Via. Miss Malu, of course. Please greet everybody. Magandang gabi po sa akin lahat. Ay, parang alam ko yun. Parang naaalala ko yung sound na yun. Sorry, nadulas. Ay, nadulas. MC! Magandang gabi po sa lahat. Yung kumachi. Naku, mahihirapan kayo to. Iba-ibang sound, ha? Lassie! Good evening! Boboy! Grabe naman yun. Hello po, good evening. Yeah. Ay, Padelay! Gladys! Yun na nga, magandang gabi. Tsaka sa mga live streamers natin, go. Ganyan ka ng ganyan, nakalaya ka na ba? Joke lang kayo naman! Ito naman ito mga seryoso. Jong! Alam po, magandang gabi po, Jong Hilary po. Ang breadwinner ng Makati City. Ay! Of course, Direct June. Paano ka ngayon dito, Direct? Wala lang. Magandang gabi po sa inyo lahat. Thank you for your gift of present. And of course, Miss Eugene Domingo. Good evening, everybody. I'm so glad to be back home here in the Dorm. Yeah! Pasweet madam na madam. Oh. And of course, Vice Ganda! May ka sa mga blooms. Oh, Bini. Magandang gabi po sa inyo lahat. What's up, Patang people? Yes! Sa mga little ponies ko dyan, hello, I love you. Sa lahat ng mga team bahay na nanonood ngayon sa streaming, hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Alright, bago tayo mag-Q&A at malatag na natin muna yung mga characters that you portray in the movie. Argus, ano bang role mo dito? Ako po anak ni Tatay B-Boy at ni Nanay Mayet. So that's Jong and Gladys. MC, Jong and MC. Why not? Pero si Jong yung tatay ha. Hindi naman may kakayla yung mata ni Argus sa akin. Gladys, so you're the mom. May kakayla yung mata ni Argus, so nagpa-botox lang si Argus. Yan, ako naman si Mayet Salvador. So, sister-in-law ko si Vice and asawa ko si Jong as B-Boy, ang kapatid naman ni Vice dito sa movie. B-Boy. Alright, Via, what's your role? Ako po si Paeng. Paeng ang name ko. Kaya papaihan ako. Pero doon sa palabas, ayan. Of course. Paeng, pinsan at tagapangalaga kay Momsy. Momsy, Miss Malu? Accent po sa the first syllable, ma'am. Ma'am. Ako ang ma'am ng ating breadwinner at ang iba pang mga kasama sa pamilya. Ayun. MC Lassie, anong role nyo dito? Actually, love interest po ako ni Kokoy. Ay! Alam niya? Hindi niya alam. Actually, ako si Jovi rito at Jovi? Jovi ang name ko. Ay! At best friend ni Bambi at asawa ko po si MC Rito. Makaasawa ka naman. Totoo ba yun? MC? Ako si Easy rito. Mag-partner kami rito ni Lassie. At syempre, kaibigan ni Bam. Asawa? Ay, party makakala magkasama kayo sa Sige, negosyo. mag-asawa kami para pwede hiwalayan. Kasi may isang eksena rito patutunayan nilang mag-asawa po sila. No way! Tumasa sa MTRCB yun? Yes! Ay! Madilim naman. Nakakaloka. Kokoy, it's your role. Ako dito si Boy, isa sa mga kapatid ni Ate Pam. As of course, Mr. Gare? Yes, ako naman si Ate Baby, ang nakatatandang kapatid ng character ni Vice. Siya si Bambi. So, abangan nyo yung dynamics ni Bambi at saka ni Baby. Sa trailer pa nga lang ng teaser trailer, parang may kakaibang dynamics na kayong dalawa di ba? Bambi, hello? Yes, ako si Bambi dito. Ako po ang breadwinner ng pamilya Salvador. Ako po ang paborito na kapatid niya ni Baby. Paborito niyang mahalin nung bata kami, pero paborito niya rin kaaway nung lumaki na kami. Ayan, ako ang tagapagtaguyod ng Salvador family na mahal ng nanay niya, si Momsy. Alam mo, habang dinidescribe mo na, parang nagkakaroon na ng color yung yung dynamics yung dalawa ni Ibo.
Pero mula sa launch ng official poster at yung teaser trailer, eto na, ang inaabangan po ng lahat, the global premiere of the official... Grabe. Quick reactions. Anybody from the cast after seeing it? Quick reactions. Who wants? Ito mali. Ang pangit ni Lassie. Wala pa botox. Wow! So may botox na to? Ito mali. Ayan po. Yan na nga. Saglit lang yung ano, pero tinamaan ako. Pero kumagalpak din naman ako sa uli. Kasi pangit na. Who else? Sino bang gusto Gladys reaction after Yeah, seeing? mixed reaction, syempre. Patatawa, tama, patatawanin ka, pero oy, may tama. Tapos biglang, akala mo, yun na, di ba papalakpak na tayo, biglang may pahabol, oy, nakakatawa na naman. So, talagang very entertaining. Sa teaser pa lang, trailer pa lang yun na, kaya sana po talaga, panoorin niyo po talaga niya. Tumiyak si Coco. Ganda kasi, no, parang bumalik lang sa akin nung panahon na nagsushoot tayo, parang kailan lang. So, ewan ko, parang nabubuo na, ang tagal-tagal talaga mo December 25, yun yung feeling talaga. De, pero yun nga, no, parang hindi mawawala yung pagkapatawa. Pero yung scene nyo pa lang na dalawa, ha, yung tumalikod ka ugat, bigla kang humarap, sinigawan. Malala yun. Malala. Malala yung scene na yun, yung tumalak si Uge. Sobrang lala. Abangan nyo yun. Wow! Malala rin ang inabot ni Kokoy dun sa scene. Okay, simulan natin kayo. I have the questions. Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa press na nag-submit ng inyong mga tanong. Ako na po ang magtatanong ng mga questions for our cast. Let's start off with Vice Ganda. The question is from Marinel Cruz of Inquirer. Ang tanong niya is, while breadwinners take pride in being mature and financially independent, they also carry a heavy burden psychologically. As a breadwinner yourself, have you also personally experienced mental health issues? And how did you cope with it? Hindi ko ready doon. Siyempre, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. As a breadwinner, imposibleng hindi. Yung pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues. Yung pakiramdam ng pagiging yung pakiramdam ng nag-iisa kasi, yun ang pinakamahirap. Yung, di ba marami namang di naman mawawala ang pagsubok sa buhay araw-araw di ba? Pero marami tayong pagsubok na nalalampasan natin ng madali kasi marami tayong katuwang. Pero pag nag-iisa ka, at alam na alam mong wala kang maasahan, ang sakit nun sa ulo. Ang hirap nun matulog. Ang hirap nun mag-isip. Lalong-lalo na kung yung nararamdaman mo, hindi mo masabi, at wala kang mapagsabihan, at walang gustong makinig sa gusto mong sabihin. Yun ang magkakos sa'yo ng mental health issues. So yeah. How did I cope up? I underwent therapy. Actually, not underwent. I'm still undergoing therapy. Nagte-therapy ako. Nag-therapy ako noon at hanggang ngayon nagte-therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gustong ihinto. Parang ginagawa kong regular yung pagte-therapy kasi gusto kong matulungan ang sarili ko kasi marami pa akong gustong gawin. Katulad ng maraming breadwinners, marami pa siyang pangarap. Marami pa akong pangarap, marami pa akong nakapasang sa akin, marami pa akong gustong gawin. Gusto kong manatiling malusog, hindi lang ang pangangatawan ko, kundi ang kaisipan ko, kaya nagte-therapy ako hanggang ngayon. Yun. This is something na hindi ko masyado kasi nasi-share pa. Right. Kaya nabigla ako parang, pero naisip ko parang, ano namang nakakahiya ako, nagte-therapy ako. Tama. Diba? Yeah. At saka gusto ko rin malaman nyo yan. Yeah, nagte-therapy ako. I am proud of it. At ito yung isang bagay na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin. Dahil going to a therapy or seeking help sa isang psychiatrist, psychologist, o sa isang professional para tulungan ka sa iyong mental health issues ay it should be just as normal as going to the dentist. Right. Diba? It should be as normal as going to the derma kung may problema ka sa skin. Yung gano'n. So,
Yeah, yun. Para maharap ko at maalagaan ko yung aking mga pangangailangan mental, ako po ay nagte-therapy every now and then hanggang ngayon. Thank you, Vice, for sharing that. May gusto ko lang curious na ako, sa cast natin dito, sino mga breadwinners? Akala ko sino pa yung nagte-therapy. Pwede din naman. Sinong breadwinner sa ating cast? Uge, Tita Malu. Before, kumbaga Before, at some sa point. mga parents ko. Ako dati, pero ngayon si Sarina na naman. Tama na. Hindi niya alam. Akala ni Sarina, naglalaro lang siya, pero breadwinning na yung ginagawa. Hindi na siya playing, breadwinning na yun. Si Ate Uge, ikaw, no? Oo. How was it? Nung medyo bata pa ako, tapos feeling ko parang, bakit naman ako, di ba? Talagang nakakapagod at saka parang gusto mong sisihin yung, hindi na ngayon, gusto mong sisihin yung pamilya mo, ba't tayo ganito? Ba't masyado tayong dysfunctional? But syempre, sa lahat naman ng breadwinners, yun lang naman ang masasabi mo, pero hindi ka pa rin makakahindi. Talagang tutulong at tutulong ka, lalo na kung sumasaya ka rin eh. Tama. Pag nakakatulong ka eh, iba yung feeling complete, alam mo yun. Nakikinig But ka. just to clarify ha, yung nag-cause ng mga mental health issues ko, hindi yung actually breadwinning na ginagawa ko sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, sobra akong blessed na hindi ako inuobliga ng pamilya ko. Right. Ever. Yung nanay ko nagtrabaho hanggang kaya niya. Ako na yung nag-request na, Nay, tama na, ako naman. Kahit yung mga kapatid ko, hindi rin na ako inuobliga. Marami kasi kung issues in the past na kailangan kong harapin nung bata pa ako, lalo na yung mga pinagdaanan ko nung naging artista na ako, mga pinagdadaanan ko ngayon. Yun yung mga hinaharap ko, kaya ako nagte-therapy. Hindi yung actually ang gaan nung pagiging breadwinner ko. Kasi ako yung pinakamalaki ang kinikita sa bahay namin. Ako yung pinakamalaki yung pinoprovide. Pero hindi yun obligasyon. Tama. Ginusto ko yun kasi gusto kong mag-share kasi marami akong sobra ngayon. I was about to say nga kanina, nung nagkasalta si Ate Uge, that being a breadwinner is also a gift. Diba? Na ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng power to help your family. So hindi siya yung parang, kasi some people might think na, uy, baka burden. Hindi lahat. Iba naman sa kanila, it's an honor, it's a gift na makatulong ako sa pamilya. But sadly, in the Philippines, mas marami yung burdened breadwinner. That's the reality. Kaysa yung privileged breadwinner. Oo. Kaya sila breadwinner kasi, kaya kasi namin eh. Diba? May ganon, no? Sino pa? Who else? Lassie, yes. Yes, nagsimula akong ng pagiging breadwinner, bata pa lang ako. So, high school. Kasi nakita ko rin problema sa pamilya ko na hindi naman nila ako inubliga pero nagkusa na lang ako. Kasi alam kong kaya kong diskarte ng lahat ng pangangailangan nila. So, nagtrabaho ko. Ano man yung mga naging trabaho ko, kumikita na rin ako. Hanggang sa ito na nga, naitaguyod ko na, napagtapos ko ng pag-aaral ng kapatid ko, nabigyan ko ng bahay ng pamilya ko. So, nakakatuwa kasi, yung ngayon nangyayari naman sa akin ngayon, sinishare ko na yung blessings sa kanila. Galing. Congrats, Lassie, Ang ganda. Gladys? Yeah, before, nung bata pa ako, syempre yung father ko talaga ang breadwinner namin. And then, syempre hanggang sa nagsara yung company nila, tapos hardworking talaga yung father ko, pumasok siyang taxi driver, tumira kami sa isang kwarto lang, nakitira kami sa pinsan ko, gano'n yung mga time na yan. Hanggang sa nabigyan nga akong break dito sa ABS, di ba, through Maraklan. Tapos sabi ko that time, pasok na nagkasakit na yung father ko, sabi ko, parang sa kanta ng SB19 talaga na ako nang bahala, yung gano'n. Gano'n din, voluntary, hindi nila ako inobliga, hindi ako sinabihan ng nanay ko o ng tatay ko, hindi. Ako talaga, gusto kong tumulong, masaya ako na tinutulungan yung mga magulang ko, napag-aral ko yung kapatid ko. At ngayon, I'm blessed na nandiyan na si Christopher, yung husband ko, at dalawa na kami magkatuwang na tinataguyod ang pamilya namin. Ganda. Thank you, Gladys. Thank you, everybody, for sharing that. Ang next question